para muli siyang i-appropriate ng Kongreso. Pero mukhang hindi na ibalik eh. At any rate, ang budget na ibinigay ng Kongreso sa aking pagkakaalam dito sa bayanihan to Hill Aswan ay 300 billion pesos. Pero so far, ang ginastos na, ayon doon kay Secretary Dominguez, ay 252 billion. So nag-overshoot na sila. Meron lang silang otoridad na gumastos hanggang 300 billion, i-realign na nila yung ibang budget galing sa ibang mga projects. Pag kinulang yun, of course, meron naman din pasubali ang Kongreso na pag kinulang, balik kayo rin sa amin at di ba, o kaya mag-submit ulit kayo ng supplemental budget para madagdagan natin yung mga i-realign. At may pera naman daw, sabi ni Dominguez, sapagkat nabalita naman natin, may infusion ng Central Bank na 1.17 trillion pesos. Okay? At syempre pa, may nakapangutang sa ADB at sa World Bank. Diba? At malinaw na malinaw, sinasabi nito si Secretary Dominguez, meron tayong sufisyente na pera. Ang wala na daw, otoridad na gastusin. Syempre, hanggang 300 billion lang pero teka muna. Ang budget, sa pagkakaunawa ko, sa pagkakaalam ko, para sa ayuda, yung 5 to 8,000 pesos bawat pamilya ay 270 billion pesos. So far, hinati na nila sa dalawa ang tranches. So, ang na-download o i-download nila for the first month kasi pang 2 buwan yung preparasyon is 100 billion. Pero so far, hindi pa na-download yung 100 billion. Bakit 100 lang? Di ba dapat pag hinati mo yung 270, 135 billion. Tama, 135 billion dapat, di ba? Ngayon, yung 135 billion, kapag hinati-hati mo yun sa ang 100 million Filipinos population, pagka dinivide mo yan sa 5 per family, lalabas na 22 million families. Pag pinaghati-hati mo yung 135 billion isang buwan sa lahat, 22 million families, may sapat na kwarta may sapat na pera. So, hindi ko maintindihan kung bakit sa iba't ibang lugar ay maraming nagbabangayan na, nag-away-away na, meron pang nagpupunit na nga ng kwan nagpupunit, di ba? Yan ang kagandahan ngayon dahil internet age na ngayon, high-tech na tayo ngayon, lahat ng mga kaungasan, meron pa sinugod yung barangay chairman nila Di makalabas-labas yung barangay chairman, takot sa camera. Yung secretary, tinatanong, bakit, saan yung chairman nyo? O bakit yung tatay ko na PWD ay inalis nyo sa listahan? Diba? Samantala may sapat na pondo mismong si Pangulong Duterte, sa umpisa pa lang, huwag kayo mag-alala, may sapat na pondo. Ganon din si Enriquez. Si Dominguez pala, yung ating finance secretary, may sapat na pondo. Bakit ngayon sabi ni Pangulong Duterte, ang ginagastos natin ngayon savings. Kaya pag naubos yung savings na yan, mangungutang tayo. Pag wala na magpapautang sa atin, bibenta natin yung mga assets natin. At ang binanggit niya nitong kamakailan lang, nakarang araw, ay yung PICC, or Cultural Center of the Philippines. Teka muna. Alam ko hindi yan ang target na talaga nila. Alam ko matagal ng atat ng gobyerno na i-privatize, na ibenta itong pagko ng PCSO. Teka muna. Bakit mo naman kakatayin itong gansa na nangingitlog ng ginto? Yan ang tanong dyan Dapat masagot na supisente ng bastante yan. Di ba? Yan, pag kinatayam yung gansa na yan, at iluto mo, matapos maubos siya, wala na. Gado ka lang.
Samantalang pag hinayaan mo yan dyan, na naandyan, aba, nangingitlog ng ginto yan. Di ba? So, merong pagkukuhanan ng pera. Till kingdom come. Kahit na sinasabi pa ni Drilon na magkano daw? 300 billion. 300 billion daw maaring magkaroon tayo ng kwarta. Ano naman yan? 300 billion. Ha? Samantalang, ayan, 300 billion mo, baka nilata ko lang matitira pa sa mga mamayan, paghahati-hatian lang ng mga kawatang bantay sa lakay sa gobyerno yan. Samantalang pagka naandyan, habang naandyan, mangingitlog yan, ng ginto, till kingdom come nga eh, di ba? So may pagkukuhanan palagi tayo, lalo na sa mga may sakit, di ba? At lalong-lalo na, mapakikinabangan natin ang gusto yan, sa sandaling umiral sa bansa, ang jury justice system kung saan mapapanagot na natin ang mga kawatang bantay sa lakay sa gobyerno. Nauunawaan namin, in fairness kay Pangulong Digong, hindi lang naman siya ang Pangulo na puro money making gamit itong one sentence lang yun na paningit sa saligang batas, privatization of public enterprises. Yan lang. At yung pa nilagay sa isang artikulo kung saan hindi siya bagay. Hindi siya part and parcel ng artikulo na yun kung tutuusin mo yun sa tuusang-usapan. Paningit lang talaga. Siguro para wag mahalata ng mga bumubuo ng Constitutional Commission. Diba? Nung panahon na yun ni Tita Cory. So, tutulan po natin yan, mga kalay kayo mag-gero. Luging-lugi tayo rito sa labanan na ito kaya na-ibenta. Na-ibenta nila yung National Steel Corporation, na-privatize na nila, pati yung mga prangkesa ng PAGCOR na binibigay sa Resorts World at kung saan-saan pa, ng mga world, para, di ba, ibang bansa nakikinabang eh. Of course, hindi na ibang bansa. Dahil ako, paniwala ko dyan, solid ako sa paniwalang yan, na yung kung sino man yung presidente na may approving authority nung panahon yun, na i-privatize yung mga public enterprises natin, yung mga government-owned and controlled corporation na kumikita, isa na dyan. Bukod doon sa binanggit ko yun sa mga kasi-kasino na yan, na andyan pa yung National Grid Corporation. Na andyan din yung concessionaire ng water distribution, water utilities. Hindi dapat pinaprivatize yun eh. Di po ba? Na andyan yung mga minahan. Bakit ang dami-daming inaproba nung panahon lalo ni Gloria Macapagal Arroyo na mga minahan, na mga inchik ang nagmimiyari? Bakit? Tingin nyo ba doon sa mga minahan na yun, walang shares of stock? Si Arroyo at kanyang mga tirador, berador. Ako hindi ako may iniwala-wala eh. Di po ba? So yan ang ating tututulan kung sakasakali na huwag maibenta, mga kalahin kayo manggero. Sa halip, ngayon ang pagdiskitahan ng Duterte administration, Pangulo, mawalang galang lang. Ang mga malalaking bansa ngayon, gumagawa na ng hakbang upang singilin ang China. Singilin sa civil liabilities nila sapagkat doon pala sa kasalanan na hindi nila tinugunan ang kanilang obligasyon na ipaalam sa buong mundo sa pamamagitan ng World Health Organization kung ano man yung mga pandemic o epidemic na nangyari sa kanilang bansa para huwag na madamay yung mga ibang bansa, no, ha? Hindi nila tinugunan. So, mga bansa ngayon, United States of America, United Kingdom, pati na Italy, at Germany, naghahanda na ng kanilang mga legal na pamamaraan para masampan ng kaso ang China. Of course, alinsunod sa United Nations, International Criminal Court, kailangan ang consent ng China para sa maidemanda. Pero kung hindi, o binaliwala ng China ito, kuyugin siya.
katakot-takot na embargo ang aabutin niya. Maghihirap yung mga Chinese, yung mga Chino dahil sa embargo at siyempre mag-iisip ngayon, magre-rebelde, mababagsakin nila ang Chinese Communist Party. Ay ngayon pa nga lang, gusto nila maging demokrasya din na umiiral sa kanila. Pero ang payo ko sa mga Chino, huwag niyong gayahin ng demokrasyang peke na meron sa amin sa Pilipinas. Kasi lahat ng isinalba ng Kano, yung Iraq, yung Libya, Iran, di pa naging demokrasya, pati yung Cuba, hindi naging totoong demokrasya peke na demokrasya. Pati nga atin ang Pilipinas, peke ang demokrasya na meron sa atin. Bakit kamo? Ay kasama na rin pala sila. Kaya nagkakagulo pa rin Puro korupsyon pa rin nangyayari doon sa Iraq at Libya. So agawan pa rin na agawan ng poder sa gobyerno para makapangurakot na gusto. Tulad din nangyayari sa atin. Bakit peke? O hindi isinama sa ating Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury. Yan lang ang missing link. So payo ko sa mga Chino, pag kayo ay nagtagumpay, magawin demokrasya, umiiral sa China, isama nyo sa inyong Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury. Kami rin sa Pilipinas, kami mga soberanong mamamiyang Pilipino, igigiit din namin yan. Kasi na magtayo kami ng sarili naming partido. Palitan namin lahat ng mga kawatang bantay sa lakay sa gobyerno para maihain ang amenda numero 1. So, mabalik tayo rito, Pangulong Digong. Ang atupagin na lang na ating gobyerno dapat ay singilin, pagbayarin ng China para hindi na tayo, hindi na kayo namumroblema kung na magbibenta pa kung ano-ano. Total naman. Open naman tayo, open naman ang credit line natin. Lalo na kung kasana natin yung trial by jury. Sana sertifikan mong urgent, pag hindi, ano ba ginanakaw sa gobyerno taon-taon? Alam mo yan, mahigit 4 na trilyon pesos. So, ang yaman-yaman dapat na bawat Pilipino, lahat ng Pilipino, mag-milyonaryo. Dapat, hindi po ba? Pero ayaw mo yata yan kumbaga etong jury justice system, inihahain na namin sa Team Bureau sa inyo on a silver platter. Gawin mo legacy, iiwanan mo sa sambayan ng Pilipino. So yun at saka isa pa, Pangulo, may plano ang aming grupo, asama namin dyan si Dr. Jake Navea, andyan din si Jenny Wolf, at marami pang ibang mga grupo na sumasali din na i-bypass ang iyong otoridad o i-supersede. Gagamitin na namin yung aming sovereign authority kung hindi ka gagalaw para mapanagot ang China. Sa palagay ko naman ang people power, i-enshrine na yan. May jurisprudence na tayo dyan sa Korte Suprema matapos ang people power noong 1986. Hindi po ba? Pwede na mag-ibigay sayang na lang yung nakasaad sa saligang batas, nakaukit pa we, the sovereign Filipino people. At kung yan ang gusto ng higit na nakakaraming Pilipino, siyempre, sino ba naman ang ayaw? Lahat ng Pilipino, lahat ng 110 million Filipinos ay kailangan, pwede talaga, may karapatan talaga, karapatang legal, moral, godly, na panagutin ang China. Bali ba naka-strike 3 lang China sa atin? So out na talaga siya. Di ba? Strike 1. Ano ba yung strike 1 niya? Shabu. Di ba? Bago ka pa nakaupong Pangulo, China na ang nagpapabahan ng shabu rito. Strike 2, West Philippine Sea. Bago ka pa nakaupo, inumpisa ng China ang pangangamkam riyan. In fact, nag-umpisa yan noong 1992 nung pinatalsik ng 12 hudas ng mga senador ang US bases. Nakasilip din ang mga singkit, gaano ka singkit ang kanilang mga mata. Nasilip nila, nasipat nila yung window of opportunity para makamkam nila ating territory. Kaya strike 2. Diba?
At syempre, dumating yung ating bala. O, kasi may armas na tayo, kulang lang ang bala eh. Dumating ang bala natin kontra sa pangangamkam ng teritoryo ng China noong 2016. Ikaw na ang Pangulo. Ayaw na lang gamitin. Dahil takot ka na mamatay ang mga sundalo mo. Diba sundalo namin yun? Ba't nila angkin? Pangatlo, strike 3. No? Aba, ito ngayon. Chinese Communist Party genocidal virus. Hindi mo na po pwedeng huwag panagutin yan. Hindi mo na po pwedeng sabihin ngayon na natatakot ka. Diba? Akala ko pa matapang ka. Hindi mo na po pwedeng sabihin yan sapagkat kukuyugin na nga ang China eh. Marami lang tayo kakampi ngayon. Although noon pa man, kung nanindigan tayo, hindi naman talaga tayo pababayaan ng United Nations. Kasi, that's the reason, the diba? The reason for being ng United Nations is to protect the weak country from the strong. Doon sa ano ba yun? Pananampalasala. Ay, naku, nabulol tuloy ako. Sinasamantalahan tayo eh. Diba? Pananampalatala. Hindi po pwedeng samantalahin ng malaking bansa ang maliit na bansa, no? Sapagkat ang United Nations ay itinatag for that purpose, diba? Kahit na balikan niyo yung kasaysayan, kung bakit nagkumahog noon si Franklin Delano Roosevelt na presidente ng Amerika noong mga panahon na tayo ay under management pa ng America, tutelage. Talagang pinilit niya na gawing mapapayag niya sina Winston Churchill ng United Kingdom at si Vladimir Lenin. Vladimir Lenin? Tama ba? Si Stalin. Nalilito na naman ako doon sa Vladimir Lenin. Stalin ng Russia para matatag yung United Nations at hindi na magkakaroon ng World War III. Yun ang purpose nila. Diba? Demokrasya umiiral dun. And so kaya mga ginong Pangulo, dito muna tayo. Panagutin muna natin yung China. Okay? Bago tayo mag-isip na magbenta ng kung ano-ano natin pagmamayari. Lalo na the ghost that lays golden eggs. No way, Jose! Di po ba? At syempre mga kalahin kayo manggi. Ito, gusto kong yan. Etsa puera no more. Ito talagang inuumpisa ko na ngayon ito, na puspusan na paglalako ng ating Partido Soberano Filipino. Ito yung partido na nagtataguyod ng siyempre, o yung ating isinusulong dito ay Bayanihan for People Empowerment. Lahat tayo empowered. Bakit? Ang numero 1 plataforma ng ating partido ay isulong ang amenda numero 1 sa Bill of Rights, batas ng ating mga karapatan. Gawing number 1 na karapatan natin ang karapatan sa trial by jury. Tayo, 12 ang huhusga sa mga kaso sa lahat ng korte, kaso ng korupsyon at iba pa. 12 randomly selected. Randomly selected, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, kahit grade 1, section 11 ka, may back subject. Basta marunong ka bumasa at sumulat, kwalipikado ka. Hindi natin kailangan ang matayog na pinag-aralan o lalim na kaalaman sa batas para humusga, sapagkat ang atin lamang hinahanap sa bawat kaso ay katotohanan. Hindi mo kailangan ang sandamakmak na diploma para matimbang mo, matakal mo, masukat mo, matantya mo
kung alin o sino sa akusado at inaakusahan ang nagsasabi ng katotohanan. Sentido komon lang ng pagkaraniwang tao at syempre, puso na makabayan, makadiyos, makatarungan, sa isip, sa gawa, sa salita, na igawan ang katarungan sapagkat yun ang pundasyon ng ating bayang magiliw na lupang hinirang. Naduyan pa man din ng mga magigiting. At syempre, perlas ng silanganan. Perlas ng silanganan, ngunit sa kasamaang palad, yung iilan lamang ang nakikinabang. Sapagkat itong mga kawatan, salot ng mga kurakot sa gobyerno, kontrolado nila ang sistema ng hukuman na meron tayo na minana pa natin sa mga Kastila na trial by palakasan. Hindi importante katotohanan, hindi importante kung ano ang merong batas, hindi importante kung sapat ang ebidensya mo o hindi. Ang importante, malakas ka. Kaya na trial by palakasan. And so, magsama-sama tayo dito sa Partido Soberano Pilipino at yung unang plataforma natin ay ipairal sa bansa ang karapatan sa trial by jury. At syempre, susunod na natin dyan lahat ng mga gagandang proyekto sapagkat bakit natin inuna yung karapatan sa trial by jury? Dahil pag wala yun, lahat ng mga magagandang proyekto, kahit pupunduhan pa na sa damakmak at sang katutak, sa bulsa lang ng mga salot na kurakot, mapupunta yung pondo. Diba? Ayusin natin ang housing kasi yan ang number 1 dapat na obligasyon ng gobyerno sa mga mamamayan. Tingnan mo ngayon, gustuhin man ng ating mga kapwa soberano mamayang Pilipino na manatili sa bahay, mainit yung bahay nila. Nagsisiksikan din sila doon. Lalo na, nakikita nyo ba yung mga nakatira sa papakita ko na sa inyo sementeryo. Sementeryo nakatira, kalunos-lunos ang kanilang kalagayan. Ila-lockdown mo, ibabartolina mo sila sa kanilang nasaan ang atay, balun-balunan, at ano pa, na itong mga kung tawagin natin ay mga honorableng tao sa gobyerno, nasaan? Wala. Hindi natin nakikita. Hindi nila iniisip ang kalagayan ng ating mga o ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga kababayan. Tingnan niya, no? Ay, apartment nila nasa nakapatong sa apartment ng mga patay. Di ba? Tapos, iba ba? Ano ba ang obligasyon ng gobyerno? Siguro do'y ligtas at maunlad ng buhay ng mga Pilipino. Maunlad bang buhay? Mabuti sana kung talaga napakahirap ng bansa natin. Hindi, napakayaman eh. Nananakaw lang ng mga salot na kurakot na kayamanan natin. So ayusin natin yung housing. Ito housing At saka babawiin natin yung mga lupain in accordance with the law. National Land Use Law. Na kung saan yung ibang mga tao imbis na hanggang 1,000 square meters lang ang pagpapatayuan ng bahay sa mga urban areas. Sobra-sobra. Iba papatayuan na ng apartment, may apartment doon. Alam nyo, bawal yan eh. Sa demokrasya, kahit may pera ka pa, hindi ka po pwedeng magmimiari na sobra-sobra lawak na lupain. May limit lamang sapagkat anong gagawin mo sa mga susunod na sibol, sa mga darating na salinlahi kung nasa isang kamay lang, nasa 10 pamilya lang ang nagmimiari ng buong lupang inilan. Gagawin din natin mga kooperatiba at punduhan yung mga bilahan, yung mga mangingisda, yung mga magsasaka, yung mga mananahi, lahat na. Buhayin natin
ang cooperativism sapagkat yan ang backbone ng ekonomiya. Isipin nyo na lang, kung nasa maraming tao ang malaking bahagi ng kayamanan, gagastusin nila yun. O, kanya-kanyang gastos yun. And so, iikot na mabilis yung ekonomiya. Pero, kung 2, 3, 4, 5, 10 tao lang ang may malaking pera, tatago nila yung pera, hindi pa kikinabangan. Hindi siya magiging stimulus, economic stimulus, infusion to the economy. Hindi siya pwede gamitin panggatong. Kaya sa ngayon, 99.9% sa atin ng mga Pilipino ay mga potential customer. Potential lang. Kasi gusto natin bumili ng basic pala na pangangailangan natin. Basic pala, hindi na natin kayang bumili. Yung latayang pera, dahil yung karamihan, pera na meron na ating bansa, kayamanan, na andun sa bulsa, nangiilang mga kawatan bantay sa lakay. Nasalot. Alright, so iwanan ko sa inyo. Nakalain kayo mga kapwa Pinoy. Ang sangkusing kaisipan. Sangkusing kaisipan. Ang salot ng mga kurako ang tunay na issue. Lalo na sa panahon ngayon ng pananalanta ng Chinese Communist Party genocidal virus. Hindi po totoo or diversionary tactic lamang po yun. Nililigaw lang tayo nung mga nagsasabi na ang talagang problema sa bansa ngayon ay tayo na mga pasaway. Na-divert na may attention. Malinaw yan. And so, makakalain kayo manggi. Kung juror ka, juror siya. Juror ako, juror tayo. Malakasan sa hukuman, di na uso. Mga kawatan bantay sa lakay, mabilis, mabubuko at makakalabuso. Lahat tayo mga soberanong mamayang Pilipino, ligtas at asensado. God bless us all. God bless the Philippines. Pwede nyo lagi nakanda maglingkod kitkilatis lagari po lamang. Stay safe. Stay virus free. Mga kalahin kayo maging kapwa soberanong mamayang Pilipino.